How are you mga kaibigan, mga kabarya sa buong mundo at sa Pilipinas? Happy coin collecting. Ito po yung topic natin for today. At salamat po sa suporta sa ating channel. Ayan, meron ka ba ito mga kaibigan at marahil ay nagtatanong ka at iniisip mo magkano mo kaya ito bibenta? Ayan mga kaibigan ang topic for today. Sa unang tingin pa lang mga kaibigan, ang kakalain mo yung perang ito ay galing sa China. Pero hindi po yan galing sa China. Yan po ay galing or pera ng Japan. So ayan mga kaibigan, simulan natin. Ang bariyang ito mga kaibigan ay panahon ng Meiji era. Ayan. Nakalagay dyan 2 sen. Ayan, 2 sen. At ito yung obverse niya mga kaibigan. Ito ay isang dragon na ka-encircle. Ayan. At ang nakalagay dito mga kaibigan, ito po ay year 10 or 1877. At dito naman sa kaliwa, mababasa mo dyan yung Great Japan. Ayan po yung ibig sabihin niyan. Na-search po natin yan kay Google mga kaibigan. At yung ating dragon ay merong kaliskis na letter B. Ito po yung type 2 ng 2 sen 1877 na mayroong mintage na 43,290,398 pieces ang ginawa mga kaibigan. Kaya ito ay masasabi ko na common coin. Ayan yung kanyang obverse mga kaibigan. At yung gilid niya ay plain. Ayan. At dito naman sa reverse mga kaibigan, makikita mo dyan yung itong heart shape na leaves. Yan po yan ay Polonia trees. Namumulaklak po yan. O sa Pilipinas, kahoy na buhay mga kaibigan. Meron sa atin yan mga kaibigan. At ito yung coat of arms of Japan Emperor na si Mochizuki Meiji mga kaibigan. At ito naman, ito yung chrysanthemum branch mga kaibigan. Ito yung flower, ito yung manzanilla sa atin sa Pilipinas. Marami mga kaibigan manzanilla sa atin sa Pilipinas. Dito naman mga kaibigan, ito ay 2 sen. Ito yung word na 2 sen. At ito namang nakalittering sa Japan. Kung i-research mo yan, yan po ang ibig sabihin yan, 50 of 1 yen. Ibig sabihin yung 2 sen, kailangan mo kabuo ng 1 yen ng 50 piraso na ganito is equal to 1 yen mga kaibigan. So ikumpara natin mga kaibigan dito sa 5 piso ng Pilipinas. Ayan. Mas malaki pa yung 2 sen ng Japan. Ayan. Yung 1 yen mga kaibigan, katumbas niyan sa atin sa peso 0.39 peso. Pero ito po ay demonetized na. Kasi nga itong ganitong klase ng coin sa panahon pa ni Emperor Mochizuki Meiji. Meiji era. Kung saan ito yung year ng mula 1868 hanggang 1912 mga kaibigan. Si Mochizuki Meiji mga kaibigan, siya yung 122 na emperor ng Japan mga kaibigan, na halos yung edad ni Jose Rizal 1861 to 1896. Diyan po ay halos nabuhay siya sa panahon din ni Mochizuki Meiji. Si Mochizuki Meiji mga kaibigan ay inabot pa ni Emilio Aguinaldo, kasi si Emilio Aguinaldo ay nabuhay ay 1869 at namatay 1964. Bale 95 years old si Emilio Aguinaldo. Ayan mga kaibigan, ang pera ng Japan na 2 sen. 0.02 Japan yen ang katumbas nito. 50 ganito or 50 pesos na 2 sen ay 1 yen ang katumbas mga kaibigan. Yung kondisyon niya mga kaibigan, kung mapapansin mo ay hindi na maganda, pero pasok pa siya sa good condition ang bariyang ito. Kasi nga po, ito po ay gawa sa bronze. So yung bronze mga kaibigan, napakahirap niyan i-maintain yung kanyang kakinangan, kagandahan o kanyang pagka-UNC. Kasi nga po yan ay nagre-react sa mga metal. Kaya ganyan ang kulay. Mahirap mag-maintain mga kaibigan ng UNC niyan. So ayon kay Numista.com, sa presyohan tayo mga kaibigan kung mayroon kang ganito.
yung 1877 year 10 type 2 mga kaibigan. Yung fine condition ay nagkakahalaga ng 140. At yung UNC or yung AU condition, yung maganda pa, yung makinang bago pa, ay nagkakahalaga ng 1,000. Kaya ito mga kaibigan ay hindi basta-basta mabibili lang ng 50 pesos kasi ito ay 147 years old na barya ng Japan, Meiji era. Ayan, kung titingnan mo naman kay eBay, ay kay eBay mga kaibigan, madaming nagpresyo nito. Iba't iba, $25, mayroong $39, mayroong $20, iba't iba. Pero yung pinaka mataas nating nakitang presyo kay eBay na binibenta, nakapost mga kaibigan, ay $100. Katumbas siya ngayon ng 5,800 pesos sa pera ng Pilipinas. Kay eBay yung mga kaibigan, kay Carousel naman, meron din naman nagbenta doon ng ganitong klase ng barya, Tusen, ng Japan, ay naghalaga yung 2 piraso ng 600 pesos. I-divide mo sa dalawa, pumapatak na 300 pesos ang isa, mga kaibigan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, yung graded coin nito kay NGC Grading Company, yung MS60, umabot siya ng $450 or sa peso ay 26,400. So yung mga MS60, yan po ay makikinang, malilinis, magaganda, walang damage. Itong sa atin ay good condition, mga kaibigan. So ayan, yung sa atin sa Coin Collector Group sa MB, kung gusto niyo makita yung mga post nito, mag-join kayo sa Numismatic Trading, Coin in Banknotes Philippines at kay Numismatiko ng Pilipinas. Diyan mo makikita yung post nito. Yung presyo nito mga kaibigan sa kanila ay umaabot lang siya ng nasa 100 pesos ang isa mga kaibigan. Kung binibenta kasi nila ito ay by set, minsan may isang 1 cent, may isang 50 cent, may isang 2 cent, binibenta na 600. Ang ibig sabihin pumapatak ng 200 pesos ang isa. So kung pa isa-isa lang, mga taong presyo mga kaibigan na ganitong 2 cent, 1877 2 cent, ito po ay nagkakalaga ng 100 pesos. Kung 90 pababa, ganitong kondisyon, di mo po ito mabibili. Pero kung mas pangit dito, pwede pa mga kaibigan. So, ito naman mga kaibigan, nabili ko sa paghanap sa mga barya sa South Korea, ukay-ukay. Nabili ko ito sa halagang 1,000 won. Kasi kung yan ay mamahalin, hindi nila ibibintay na 1,000 won. Sa noon, ang presyo ng 1,000 won or palitan sa Pilipinas ay 42 pesos. Kaya ito mga kaibigan, ay nabili ko lang ng 42 pesos. So ayan mga kaibigan, ang binta nito, kung magbebenta ka ng year 1877, na year 10 Meiji era, ng paisa-isa mga kaibigan, pwede mo yung mabenta around 100 pesos mga kaibigan, or 150. Depende yan sa kondisyon ng barya. Sabi ko nga kanina, yung EU condition nito ay umabot na 1,000. So pag sobrang ganda ng barya mo, na ganitong tusin, isipin mo ng 1,000 ang halaga niyan. Pero kung maraming damage, ay hindi po yan basta-basta mabibili sa 100 pesos. Ayan po, marami pong salamat sa pagtitiwala. God bless you all. Bye-bye!